Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. 2 pasahero ang nahuli ng Bureau of Customs o BOC sa NAIA Terminal 3 matapos magpuslit ng hindi dineklarang foreign currency na may kabuuang halaga na higit sa 24 na milyong piso. Natuklasang may dalang $272,000 ang isang Pilipino habang ang isang Japanese na pasahero ay may $43,710 maging 15,040,000 Japan yen pati ang 62,000 piso. Inihain na ang mga kasong administratibo laban sa kanila para sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Anti-Money Laundering Act ayon sa BOC. Patuloy nilang paigtingin ang seguridad sa mga paliparan upang labanan ang mga iligal na aktibidad. Samantala, naapektuhan po ng easterlies ang mahigit 30,000 individual sa iba't ibang rehiyon. Ang datos alamin sa ulat ni Danizel Lopez. Nasa mahigit 30,000 rin ang naitala ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Management Information and Communication o DSWD DROMIC mula 13 hanggang 15 ng Enero na natamaan ng easterlies. Ito'y nagkaroon ng epekto sa rehiyon ng Mimaropa, Davao at Caraga. Base sa tala, 32 barangay sa mga rehiyon na ito ang naapektuhan habang higit 6,000 pamilya rin ang nasalanta. Samantala, 16 na kabahayan naman ang tuluyang nawasak at 16 din ang bahagyang nasira. Umabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD. Nananatili naman sa higit 2 bilyong piso ang halaga ng natitirang relief resources nito. Danizel Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli pong nagbabala ang Department of Health o DOH laban sa pagbili at pagkonsumo ng cholesterol, isang unregistered food product. Hindi sumailalim sa pagsusuri at pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA ang naturang produkto kaya hindi umano garantisado ng DOH ang kalidad at kaligtasan nito. Upang matiyak ang kaligtasan ng consumer, panawagan sa publiko na i-verify sa FDA verification portal ang isang produkto kung rehistrado ba ito ng FDA. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa pagbili at pagkonsumo sa isang unregistered food product. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagse-selfie. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. 20% student discount sa mobile data, panawagan na may patupad. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Teaser ng Pepsi Paloma pinapatanggal ng korte. Kontrobersyal na pelikula pinayagang ipagpatuloy sa paggawa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nakaalis na ng bansa ang isang general na sangkot sa umano'y grand conspiracy sa kapulisan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nooy kawalo pa nang lumabas sa bansa ang hindi pinangalan ng general. Isa siya sa mga akusado na sangkot sa 6.7 billion peso drug raid noong taong 2022. Ilang mga atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang pinarangalan sa ginanap na PSA Awards Night sa Manila Hotel nitong Lunes. Kabilang sa mga ito ang gymnast pride ng bansa at double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Narito ang ulat ni Princess Castro.
Itinanghal na Athlete of the Year si first ever double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa ginanap na Philippine Sports Writer Association o PSA Awards Night sa Maynila nitong Lunes ng gabi. Sa kanyang speech, kaniyang pinasalamatan ang Diyos, kanyang team, coaches, mga mahal sa buhay, mga Pilipinong sumuporta at lahat ng mga taong bumuo sa likod ng kanyang tagumpay. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng pagod, sobrang worthy talaga na nakamit ko yung tagumpay kasama ng mga mahal ko sa buhay. Bukod kay Yulo ay ginawa din sa Gymnastics Association of the Philippines ang National Sports Association Award bilang ito ang Best Performed Sports para sa taong 2024. Thank you, Carlos. From diamond in the rough, he became our gold medalist. And then I have to thank him because now gymnastics is recognized sport, and everybody is now supporting gymnastics, and we're going to be going up, up, up. Thank you very, very much for your support, and I thank you, all of you. Kasama rin sa mga binigyang pagkilala at parangal ang isa sa kapatid ni Yulo na gymnast pride din ng bansa na si Carl Eldrew Yulo. At para sa natatanging kontribusyon ng mga Olympian na nakibahagi sa quadrennial event sa Paris noong nakaraang taon, pinarangalan din sina Olympian Giovanni Delgaco, Kiyomi Watanabe, EJ Obiena at Samantha Katantan. Kasama rin sa mga kinilala at nagbahagi ng mensahe si Filipina Olympian boxer at two-time Olympic medalist Nesty Petesio at Olympian boxer bronze medalist Ira Villegas. Sa larangan naman ng basketball, kinilala rin ang 11-time PBA best player na si June Mar Fajardo kung saan iginawad sa kanya ang Mr. Basketball Award. Kasama rin sa mga kinilala at binigyan ng parangal bilang best of the best athlete sa major awards sina pool players Carlo Biado at Rubilen Amit, boxer Pedro Taduran Jr. at horse owner na si Benhur Abalos. Bukod sa mga nabanggit, ay ilang mga prominenteng atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang binigyan ding pagkilala sa naturang kaganapan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kasalukuyang panawagan na maisama sa Batas Republika 11314 o Student Fair Discount Act ang mobile data load sa 20% diskwento para sa mga estudyante. Sa ilalim ng panukala, ang mga estudyanteng may valid student ID at enrollment form mula elementary hanggang kolehiyo ay makakapag-avail ng diskwento sa mobile loads. Layo nito na mabigyan ng pantay na access sa online resources, digital learning platforms at research tools ang bawat Pilipinong mag-aaral. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa pagbili at pagkonsumo sa isang unregistered food product. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagse-selfie. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. 20% student discount sa mobile data, panawagan na may patupad. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Teaser ng Pepsi Paloma pinapatanggal ng korte. Kontrobersyal na pelikula pinayagang ipagpatuloy sa paggawa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na kabilang nasa priority sector ang mga tourism workers sa programang tulong pinansyal ng gobyerno sakaling magkaroon man ng sakuna o kalamidad sa bansa. Formal itong sinulong ng DOT nitong Huwebes kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Trilyon umano ang ibinigay ng turismo sa ekonomiya kung kaya't prioridad nito na pangalagaan ang mga manggagawa. Ipinag-utos ng korte na tanggalin ni Daryl Yap ang teaser ng kontrobersyal na pelikulang Pepsi Paloma. Sa kabila nito, pinayagan ng korte na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng pelikula. Para sa detalye, narito si Francis Reyudique. Pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ng aktor na si Vic Soto laban sa inilabas na kontrobersyal na teaser ng pelikulang Pepsi Paloma ni Direktor Daryl Yap. Dahil dito ipinag-utos ng korte na tanggalin ni Yap ang teaser ng naturang pelikula sa lahat ng online platforms. Sa kabila nito, pinayagan pa rin na ipagpatuloy ang kontrobersyal na pelikula. Matatanda ang nabanggit ang pangalan ni Soto sa 26-second trailer ng pelikula bilang rapist ng isang karakter na si Pepsi Paloma. Ayon kay Yap, sinubukan itong konsultahin ng aktor at nagpadala umano ito sa aktor ng script. Ngunit itinanggi ito ni Soto na aniya sa kanyang asawa na si Pauline Luna at sa kanyang mga kaibigan niya lamang ito nalaman. Ayon sa pahayag ng korte, ang naturang teaser ay may implikasyong tunay na rapist ang nabanggit na pangalan. Paglabag umano ito sa privacy rights ni Soto at posibleng malagay sa panganib ang kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Paglilinaw pa ng korte, ang desisyong ito ay limitado lamang sa inilabas na teaser. Aniya, hindi pwedeng ipatigil ang produksyon ng pelikula dahil pumayag naman ang pamilya ng yumaong si Pepsi Paloma at hango ito sa mga public records. Francis Reyudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati bago matapos ang unang buwan nitong taon bilang suporta para sa mga lokal na manggagawa. Ito'y gaganapin sa Huwebes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Makati City Hall Quadrangle. Asahan ang mga murang bilihin gaya ng bigas na nagkakahalaga ng 38 peso per kilo, mga prutas, gulay, frozen meat at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa pagbili at pagkonsumo sa isang unregistered food product. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagse-selfie. Kongreso patuloy na tinutugunan ang pagpapalawig sa termino ng barangay officials. 20% student discount sa mobile data, panawagan na may patupad. Golden Boy Carlos Yulo itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Teaser ng Pepsi Paloma pinapatanggal ng korte. Kontrobersyal na pelikula pinayagang ipagpatuloy sa paggawa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.